Magandang araw po muli mga Pinoy Baryanatics. Ah, Share ko po sa inyo itong 5 piso na ito, no? Yung year 2002. Actually, may mga ibang taon pa rin po yan na marami na pong naibansag, ano po? Kagaya po ng mga molded, yan mga tawag dyan. Meron pang extra metal, ayan, kasi yung script po niya mga Baryanatics naging ayan, nagkakaroon po ng mga kakaiba, hindi po katulad ng normal na mintahan, na vintage. Ito po isang 2002 rin mga Baryanatics. Pulido po, kumbaga, yan. Wala siyang masasabing mint error or variety coins, no, masasabi. Ngayon ito, marami po kasing naitawag dito sa baryang ito, no, 2002. Ang tanong nga dyan, isan nga ba siya talaga maihilera, no? Ayan, isa pa po ito, no? Kung mapapansin nyo, napakanipis po nung ating barya. Kaya napagkamalan din po itong fake coins. Yun ang pinaka worst, no? Na napagkamalan siyang faking barya. Yun ang dapat nating maintindihan, no, sa pagbabarya, mga Baryanatics, no. Hindi porket kakaiba po yung coins masasabi kaagad nating peki siya, no. Hindi po siguro dapat yun. Siguro po dapat ang the best dyan, hintayin po natin yung official na na announcement, no, nung authority. Ang authority po kasi dyan sa mga barya natin ay yung BSP, no. Pag sinabi nilang fake yan, doon po tayo, maniwala po tayo. Minsan po baliktad sinabi na ng BSP na walang ganong barya, pero may ibang collector hinahanap pa rin, ano po, baliktad nga po minsan ganun po talaga. Ngayon pag sinabi, ito naman po, kung hindi pa na i-declare ang fake ng BSP, huwag po nating sabihin fake nga itong baryang ito, no, mga Baryanatics. Ganun po dapat po, kasi maintindihan natin yung kung anong nangyari sa baryang ito, no. Dalawa po yan. Pag ganyan po, halimbawa may ganito kayong barya, mint error nga kaya ito or variety, again dalawa lamang po yung pupuntahan nyo kung siya ay mint error na bibilang o variety coins. Ganun po yan, mga Baryanatics. Sa mint error po, no, hindi naman kasi pwedeng matawag na lamination error to sa tingin ko lamang po, no, may mga excess na metal siya dyan, no. Hindi rin pwede yung mga extra metal na masasabi natin, ano, yung die break or die crack, hindi rin papasok sa palagay ko, no. Ngayon kung hindi natin siya makita sa ganyang kalagayan, sa mint error, punta tayo sa variety coins. Ako po kasi may palagay po ako, baka ito po yung tinatawag na distended hot doubling nga ba yun? O yung kumbaga classics double die distended, o yun, distended hot doubling, ano po. Ibig sabihin po, nag-spread po yung kanyang mga script mga Baryanatics, o lumapad yun po, no, nag-spread po yung kanyang mga script nung siya ay ginawa o minintahan. Ano pa rin po siya, no, consider po siyang sa minting process po nangyari, kasi doon lang naman po yan mangyayari pagka legit po ang inyong barya na may error or variety nga po na tinatawag. Ito po sa tingin ko
baka po nga yung variety ito na classics na tinatawag o yung distended hobgoblin, no? Yan po, nag-spread po yung mga script niya o lumapad. Yun po ang ano niya. Ang nangyari po kasi sa kanya, sa pagkakaintindi ko lamang po, no, during ano po kasi pag ginagawa itong mga baryang ito, mga kabaryanatics, may tinatawag pong annealing process po dyan sa mga yan, ano, bago sila isalang, bago sila gawin, dumadaan sila sa annealing process o yung pag-iinit ng mga barya o kaya nung mismong dye. Yung dye po kasi iinitin yan bago ipangminta or yung planchet mismo, no, sila po ay iniinit kasi para po pag pinres sila hindi po sila magkakaroon ng damage kasi pagka walang init yan o hindi siya na annealed, hindi siya nainitan, pag pinres mo ng high pressure na ano yan, magkakrak yan, basag-basag po yan. sorry po, no. Kumbaga ganun po, may annealing process muna siyang pinagdadaanan bago siya mintahan. Ayun, ganun po. Ngayon doon sa distended hobgoblin, ang pagkakaalam ko po dyan, yung dye yata, no, iniinit o yung nga or yung baka yung planchet. Ngayon nagkakamali po minsan sa annealing process o sa pag-iinit ng barya. Minsan po sumosobra. Ayan. Kaya ito po, ang the best po dyan, isa pang ano nyo dyan, kung papasok nga siyang classics, no, or yun nga yung distended hobgoblin na tinatawag, isa pa dyan i-weight nyo po o timbangin nyo po mga kabaryanatics. Ayan, kasi po minsan sa ganyan nalulus yung weight niya, no, nagkukulang. Yan, kaya yung annealing process po kasi niyan, marami pong nagiging ano yan, mint error po, no, or variety. Meron po dyan tinatawag na yun nga, improperly annealed planchet. Minsan po yung kulay niya nag-iiba, nasusunog. Ayan, ganyan yan. Pero ito, no, sa aking palagay mga kabaryanatics, ito po yung tinatawag na yun na nga, distended. Tingnan nyo po yung napakakapal ng mga script niya at napupuno, napipilled yung ano niya, oh, yung mga letter po niya. Circulated po kasi yung ating barya, no, mga baryanatics. Ito po yung medyo maganda ang kondisyon. Ayan, pulido po ang pagkakagawa. Tama lang po yung kapal ng kanyang mga letra. Ayan po, ganyan po yung normal na coin. Pero pagka yun nga, meron siyang naging katangian, pumapasok, yan, it's either nga pong variety or mint error. Ayan mga kabaryanatics, nakikita niyo po yan, no? Yun lang po ang aking nakikita rito, no? Yung tinatawag na distended hobgoblin or classics nga, collectible po yung mga ganyan kabaryanatics, no? Lalo na po maganda yung inyong kondisyon ng inyong pong barya, itabi nyo po, napaka-collectible po niyan kasi hindi pa siya kilala sa atin, no? Kaya nga ang daming naibansag dito, moldy coins, molded, mga ganyan, ano po, hanggang sa naging worse nga, nabansagan siyang fake coins. Ayan, kaya siguro po dapat po talaga kahit yung basic lang na ano, ako po basic lang naman po yung naintindihan ko rito, no, sa pagbabarya. Ayan, para kahit papaano po may naiintindihan tayo, no, kagaya ng mga ganito, pag nakakuha tayo ng mga ganitong barya, dapat po talaga meron tayong basic knowledge, no, kung para kasi baka mamaya narinig yung isoy peking pinakawalan nyo, yung pala naman collectible. Napaka-collectible naman po pala niya. Ganun po, no, mga kabaryanatics, mga may hawak ng ganito, no, itabi nyo lamang po yan. Hindi po yan fake coin sa aking palagay.
Hanggang dito na lamang po mga kabaryanatics, no? Salamat po muli sa inyo pong mga pagtangkilik. At sana po ay mag-subscribe po kayo, no, sa ating munting channel. Medyo ano po kailangan lang po natin ng mga subscribers, no, para umabot naman tayo sa ano, kumbaga inaasam natin sa pagbablog. Salamat po muli mga Pinoy Baryanatics.